Ano yun eh, pride at ego yun eh. Na I know everything. Tatlong mundo yan. Politics, business, and religion. I hate grand openings na eh. Sometimes, in a way, we tend to give ideas and value in a very indirect way. Na bro, try mo yung ano, alam mo na ba yung, kunyari sa'yo MNLA, bro, try mo dun sa sa Rizal. Alam ko marami dun mga mananahi na meron akong isang, hindi ko pa tapos. Bro, hindi, alam ko na yun, nakaikot na ako dun. Okay na ako, actually nakita ko na yun, wala, pangit lahat dun bro. May sasabihin pa lang ako na 2 days ago lang kakapasok lang sa Pilipinas na napakagaling na mananahi. Pero since you're Mr. Know-It-All, I assume na tama yung sinasabi mo and I have respect for you, so hindi ko nasasabihin. Correct. Lost an opportunity. Loss of opportunity na. Why? Why do you need to cut off? Ano yun eh? Pride at ego yun eh. Na I know everything. Correct. Sometimes you wanna teach someone something and they end up, alam ko na yun kahit di nila alam. So I don't continue na. Tama. Diba? Yun isang tip yun kung gusto nyo magkaroon ng mentors in life. Kasi dati, I was really seeking for mentors talaga eh. And napansin ko. Bro, I have big respect sa mentors. Ano? Big respect sa mentors. Oo, syempre laki natutulong yan eh, di ba? So, dati naghahanap talaga ako ng mentors and very grateful naman na nakakuha ko, no? Pero I think one of the traits na kailangan pakita mo sa mentor, potential mentor mo is curiosity. Kailangan marami ka talagang magagandang quality na tanong. Kasi nakaka-challenge din dun sa mentor mo, natutuwa rin siya kapag tinatanong siya. Yes. Because teaching is learning twice. Would you agree? Tama. Di ba? Yeah. Naririnig mo yung sarili mo ulit. Actually, hindi lang teaching is learning twice. If you want to be best at what you do, teach it. Teach it. Tama. If you kasi naririnig mo eh. Naririnig. Sabi sa akin nung lola ko, ang galing na negosyante yun. Sabi niya sa akin, tuwing may aralin ka, iho, harap ka sa salamin, tapos say it out loud. Magme-memorize ka o may aralin ka, may binabasa ka, say it out loud. Sabi ko, bakit lola? Para akong baliw. Di ba? Ba't ko lalakasan? Sa utak ko lang. Sabi niya, hindi. Kasi mas mabilis kang matututo kapag naririnig ng utak mo. Tama. Ako sobrang, when it comes to curiosity, like everyone, kaya una kong lagi gusto ko malaman kung anong business nila. Tapos curious ako, paano mo ginagawa? Anong meron dyan? Alam mo yung ang sarap sa feeling yung, right. Pucha, ganun pala yun. Sobrang sarap sa experience nun. You learn a lot. Yeah. You learn a lot. Kasi curious ka, nag-try kang mag-amoy-amoy, nag-scratch ka somewhere, and then may natutunan ka, di ba? Correct. And even if you don't apply it in your life, pare, story pa lang na yun. Ang ganda na eh. Pare, alam mo ba, sa buy and sell, ganito pala ginagawa. Kinakatok pala. Di ba? It's just, something that you know. And magiging addicted ka sa knowledge. When you become addicted to new knowledge, unstoppable ka nun, pare. Iniisip nila, yung sinasabi nga nila, paano mo na memorize lahat? Paano mo nalalaman to? Paano mo na... I search. I do my homework lagi. Kasi wala eh. Yung gusto ko eh. Gaano ka kadalas mag-research? On the spot ako eh. On the spot. Pag nasa CR ako. Wala kang magawa. Ginagawa to. Tapos kahit itong sakit ng ADHD, I'm sure, kahit di mo sabihin nangyayari sa'yo to, patulog ka na, inaantok ka na. May nag-spark na small idea. Ganyan. YouTube na yan. Rabbit hole na yan. Rabbit hole na yan. Gising ka na yan. Punta ka na sa sala niyan. Labas mo na yung laptop mo. Hindi ka na makakatulog. Gumaganon ka, no? I remember one time, madaling araw, takbo ko pababa ng hagdan. Father ko kasi nocturnal din yun eh. Pati kapatid ko nocturnal din yun eh. Baba ko hagdan, din yung tatay ko nagbabasa-basa, nanonood. Sabi ko sa kanya, Dad, meron ako naisip na idea sa business, ganyan. Sabi niya sa akin, huwag mong tutulugan yan. Upuan mo na. Sulat mo na yan. Sulat mo na. Ugali rin niya yun eh. Meron siyang notebook na dala lagi. Na nandun lahat ng mga ideas niya, ganyan. Numbers ng mga chicks na nakikilala. Boom! Pero yun. Pero, bro, you're married. Ay, alam mo actually, Hybe, yung relationship talk, yan yung isa sa mga I keep it really, really, really private. Oh. Really, really private. Kung gaano ka private si Koy sa mga relationship niya, ganun din ako. Para ka baliktaran. Di ba?
So yun, pagdating sa relationships, yan. Super, super private. So you keep really your mouth zipped? Yeah. Not even if I'm in a relationship or not, nothing. Kasi Wala akong maraming nakikitang magagalit, benefit. no? Tingin ko maraming magagalit eh. Well, maraming bumubuo ng storya. Let them, ang dahil bumubuo ng storya. Natutuwa naman ako, ang gaganda ng storya. So, let it be. Let it be. Oh, let it be. Minsan, Bahala kailangan kayo. may something na mga tanong daw na wag mong sagutin. Para hindi naman lahat alam nila about you. Spark curiosity. Oo. Ikaw, ano yung ganong question na hindi mo talaga sasagutin kahit kailan publicly? May ganun ka bang Questions. naisip? Na hindi ko anything political. Hindi ka magbigay ng panig mo. Kahit meron. O hindi ka talaga pumapanig? No. Hindi talaga. Okay. Honestly, before, when I was siguro teen, pumapanig ako. Hindi, ganito, mas mamaru. Mamarunong eh. Teen, walang alam. But as I grow, especially sa business, and I meet people, I understand how much we don't know about things Yun, kaling... that are going in life. Correct. Matagal matutunan ng mga tao yan, ha? Matagal yan. Ganito pala. Akala ko ganito. On a snap, 2 information lang, yung nakapanig ka dito, biglang panig ka na dito. Tapos pag panig ka dito, biglang panig ka. Ano ba talaga? So I decided to be, Tsaka maganda rin kung hindi mo rin naman alam talaga yung landscape, huwag mo nang pag-usapan. Oh. Kasi baka may mabigay ka pang opinion na mali eh. Mali. Yeah, Diba? exactly. Hindi naman natin maiwasan yun. Hindi pero, naman ako expert dyan. Ba't ako sa magbibigay Rolex na lang. Diba? Rolex, pag-usapan natin. Tratado ka ako, bahala sa'yo. Diba? Pero pag sabi mo sa akin na kung saan ka nakapanig, kung kanino ka, anong tingin mo nangyari kay Duterte, tama ba? Anong tingin mo ginawa ni BBM, okay ba? Pare, there's more. What we know is just the tip of the iceberg. Correct. For us to give even an opinion Tama, on what's tama. happening. I can give my opinion, pero I would tell you a lot of scenarios. So if ganito talaga yung nangyari, dito ako. Pero if ganito talaga yung nangyari, dito ako. Pero yung if na yan, we'll never know. Right. So alam mo, sabi So, rin sa akin ng father ko noon, alam mo iho, mahirap tumawid sa mundo. 3 mundo ang major na mundo sa mundo. Okay? 3 mundo yan. Politics, business, and religion. Yes. A lot of people na nagiging leaders sa mga spaces na yan, when they get to a point na nasa high position, they tend to try and cross. Ang hirap niyan. Sobrang hirap. So, like, for example, church leader or na gusto niya maging businessman bigla, or businessman na gusto maging politician, or politician na gusto maging church leader. Alam mo yun, it's really, really hard to cross all those 3. Kaya sabi niya sa akin, stick to what you know. Hirap mag-cross-cross. Si Pacquiao daw, si Senator Pacquiao, ang galing niya daw. Na-cross niya yung 3. Oo. May entertainment pang kasama yun. Di ba? Oo, tama, mo, no? Doon namin napagtanto, sabi ko kasi, Dad, sinong nakatawid? Sino yung mga nakatawid? Tapos nag-isip din kami nun. Sabi niya sa akin, si Pacquiao. No, ang dami niyang side quest kasi kung isipin mo religion, di ba nagpapastor ata siya? Oo. Yeah, Tapos, he's a very religious person. senator. Tapos, businessman din siya, malamang. Yeah, malamang. Singer pa. Artista pa. No, ang galing Artista pa. Galing. Nag-basketball pa nga eh. Oo, no? Sino pang ganun, isipin mo? Hirap, di ba? Isa pa tingin ko si Trump, nakatawid-tawid siya from business to politics. Yes, business to politics. Pero ang hirap, di ba? Kasi nga, naano siya dati, natanggal siya eh. Yeah. So, ang hirap talaga. Sobrang hirap na gawin nun. So, I think maganda yung move natin na we just stick to what you know. Stick to what you know. Yeah. Stick to what I you can't know. give an opinion sa ano. Actually, recently nga may nag-revolve na scandal. Ay, scandal na rumors na DDS daw sa Reddit. DDS daw ako, tapos sinabihan ko raw yung mga employees ko na DDS din daw dapat sila. Tapos dapat daw gagamitin ko pa lahat ng pages namin para i-promote na may ganun na? Oo, na i-support daw at saka to call out celebrities, mga ganun. Tapos meron pa raw akong picture na naka DDS shirt daw ako. Na nagka-campaign daw kay Duterte before, pero tinake down ko lang daw kasi nga baka daw mabash ako dahil sa business ko. Sabi ko, buo na istorya niya. Pinag-usapan, buo yung storya, pare. Niya. Sabi ko, convincing ba? Hindi. Hindi. Pinagtawanan lang namin and after few days, tinake down din. Yung sabi ko, actually, sample nga rin ako. Merong fake news na yun. senator na nagpa-picture dun sa mga staff ko. Pinost niya sa page niya. Funny, entertaining post lang naman.
Nirepost ko. Pati sa page ni Emily, nirepost ko. Wala pang 5 minutes. So much hate comments, like 100 plus in 5 minutes. Took it down na lang. Kasi, para sa akin, lighthearted, ano lang siya na entertainment. Pero, syempre, mali ko rin yun na meron nga namang mga tao na isipin nila, pinapanigan ko to kasi pinakita ko siya sa platform eh. Tama. So, it was wrong move for me. Naisip ko nun na, there are some mahirap nga people talaga na siya. we admire, pero ang people that I really admire when it comes to politics is people that are very knowledgeable about politics. Yung talagang mga nag-lawyer, yung talagang mga, alam mo yung mga ganun, na minsan, actually marami nang nagko-content creator ngayon ng mga politicians ha. Lawyer, Marami na. ang galing ng isang lawyer na pinapanood ko, napakaganda ng mga batas na ina. Si Mang Torny. Kilala mo ba yun si Mang Torny? Hindi ko alam. Kilala mo yun? Kilala mo? Kilala ni kayo si Mang Torny? Ang napapanood ko lagi na sharing value about mga batas si Diokno. Diokno. Nag-senator din yun dati, di ba? Ayan, pinapanood ko siya. Ang galing. Sabi ko, galing ah. Sa religion, nanonood ka ba ng mga videos din about like iba-ibang religion or something? Lumalim yung parang usapang lasing tayo. I get curious about other people's religion and their perspective. You know, sa religion kasi namin, we have saying, even sa Quran, nakasulat doon na they have their religion and you have yours. Okay. Meaning, respect their religion. Respect ko. Tama. And respect mine. So, it doesn't mean na may religion ka na iba, I have to be in disagreement with you. Or I have to put it anywhere. Into the line of our relationship even. Right. Diba? Napansin ko nga yun sa inyo kasi ang tingin ng mga tao, napansin ko lang, stereotype nila sa Islam, parang pipilitin ka. Di ba parang ganun? Pero naging kaibigan ko yung mga ganun. Sila yung parang ayaw pa nga nila ng topic na parang sila yung mag-i-introduce ng religion sa iyo. Oo. Di ba? Kasi parang rule ata sa inyo na wag mo siyang and pilitin. hindi mo pwedeng laitin ang religion ng iba sa amin. Galing. You know why? It's even in the Quran, it says that hindi namin pwedeng laitin ang religion ng iba because they might retaliate and laitin din yung religion namin and laitin nila si God and therefore that's on us. Wow. Right. Kasi pag nilait mo yun, lalaitin ka rin nila out of ignorance. Correct. Na sinasabihan mo kami ganito rin kayo. So sa part namin, parang nilalait niya yung Diyos namin. Tama. Hindi magandang resulta. Anong nag-trigger sa kanila para laitin yung Diyos namin? Ako. Kayo. Kasalanan ko yan. Tama. That's good. Kung sa amin, kasalanan laitin yung Diyos namin, kasalanan din namin yun kasi kami nag-trigger para laitin yung Diyos namin. Ba't mo kasi nilait yung Diyos nila? O kaya yung religion nila? Right. So positivity wins in short, no? So may ganun. So, kahit religion, actually, sa totoo lang, brother, there's a lot of religion that are very, 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 very similar. When you really dig deep, totoo they're yan. very similar, pare. Pati characters, same, naglalabasan sa iba. Kasi tinry ko rin aralin yung iba-iba talaga Siyempre, there's this face na naghahanap ko ng absolute truth di ba? Parang ganun, no? May ganun kang face So I was able to read different books nga. Let's talk about naman, brother. Siguro last natin, before we end. I wanna talk about your company naman. Okay. Our company. Okay. Back to business. Back to basics. Now, I'm sure ang dami ng podcast at saka nabasa ko na rin about how you started and everything. Let's be different. Now, as you already talked in front of the camera before about your past and how you started, I want to really talk about the present naman. How is what can we expect siguro sa MNLA company? Like, what's your vision dito na gusto mong na parang recently nag-agree kayo lahat ng core team mo na, guys, this is what we have to do. Kasi pare sa totoo lang, ang daling mag-start ng business. I hate grand openings nga Grand opening. Kahit sa Gentry, ilang months na kami, never pa kami nag-grand open. Alam mo yun? Kasi grand opening for me is not, it's easy. The congratulations upon grand opening, anong congratulate? Kaka-start lang ng digmaan. Correct. Diba? Bakit mo kayo congratulate? Akala nila, some people, I think, mistakes talaga nila yon na ang nasa isip lang nila is makapag-start lang ng business. Correct. And
yun na, yung congratulation na yun, that's the satisfaction or the Dopamine. gratification na gusto na nila eh. Diba? Yun na parang satisfied na sila, contented na sila doon. Yun yung goal kasi nila eh. Makapagbukas ako, malinis, may ribbon cutting, may congratulations, pupunta yung mga tropa. Yun. Yun ang nasa isip nila na gusto nila laging gawin. But that's not how business is. Business is, the challenge is keeping it alive, not starting it eh. Correct. Diba? Pag lumabas na yung sanggol, congratulations, yes. Right. Pero palakihin mo yan. Siguro kung well-established businessman ka, let's say, capital mo sobra-sobra, advisable yun, mag-grand opening ka, part ng marketing eh. Yes. Diba? Pero Tama. yung alam mong ganitong level na hustler ka, alam mong limited lang ang capacity mo sa capital, I think it's the least of the priorities, di ba? So, yeah, I agree with that. So for you, as a person that was able to sustain a really good business, actually, sobrang tagal. Totoo lang, kung sa atin dalawa, ikaw yung pinaka-negosyante, pare. Kasi nasustain mo yung MNLA. Ilang years na ba yung Gentry? Gentry, pare, just started last June. Grabe. What a fast growth naman, rapid growth. Rapid growth, of the exposure. Wala pa 2 years. The marketing, wala pa. Wala pang 1 year. Grabe. Wala pang 1 year. It's crazy. Wala pang 1 year. So yun. Crazy. Pero of course, lahat ng moves ko doon was based on the mistakes that I did in the last 8 years kong Tama. nag-business na ang dami kong natutunan tsaka ang dami kong pagkakamali, di ba? But for you, wait, alam mo yung kwento nung gumagawa ng CPU tapos kinatok lang niya? no. Okay. Yun yung Sige, sinasabi go. mo eh. So, may sira yung computer niya, tawag siyang technician. Ginawa ng technician, pagkakita pa lang niya, PC, alam ko nasira nito eh. Kinatok lang niya isang part. Nag-on. Singil siya 1K. Sabi nung nagpapagawa, 1K, kinatok mo lang. Sabi niya, 10 years kung inaral bago ko malaman kung saan ko kakatokin yan. Tama. It's not about the amount I spent right now doing the job that you wanted me to do, Correct. but it's about the amount that I spent learning to do that How to very do it. job. Pag gusto mo ba, 1K bayaran mo, pero 2 araw kong kakatokin para kunyari, mas hardworking. Hindi rin naman, di ba? Doon papasok yung professional fee. Oo, exactly. Diba? Well, yun, going back dun sa tanong mo na anong present Like, sustaining a business, how old na si MNLA? decade. A decade. Oh, 10 decade. years, 10 pare. years, 10 And years. still growing. Yeah. Still growing, yeah. diba? Sobrang laki pa nung growth So, potential as in super. With your team right now, what can you say na about sa team mo and how do you handle your team? Okay, sa pag-handle, ang kinukuha ko yung mga hindi kailangan i-handle. Okay. Sila yung gustong-gusto kong ka-work. Yung mga tipong ayaw nilang sinasabihan sila, ayaw nilang pinapaalalahanan Pare, sila. sobrang hirap niyan. Yun ang gusto kong tao. Pero, Kasi, tatrabaho sila kahit di ako nakatingin. tama. Ayaw nilang sasabihan ko sila eh. Ayaw nilang papaalalahanan ko sila eh. So, gagawin mo responsibilidad mo. Yan ang gusto kong tao. Pero how can you distinguish that person? Sa work na. Sa sobrang dami ng dumaan sa'yo na tao. Oh, yeah. Alam mo na. Hindi mo malalaman ng face value o hindi eh. Kahit interview. Hindi. Pare, No. Ito, sinasabi Interview, ko, hindi. hiring is guessing, pare. Correct. I hire as fast as I fire. Well, I fire as fast as I hire. Same. Same. Malalaman mo na lang sa trabaho talaga eh. Yeah. Sa interview, Kasi pwedeng liability, magaling pare. siya. Sa trabaho, wala. Sa interview, pwedeng hindi siya marunong sumagot. Pero sa trabaho, magaling siya. Yes. So, actually, na-experience ko na rin yan. Di ba maraming ang Yeah. ganun? Hindi marunong magbenta ng sarili niya. Pero sa trabaho, wala kang masasabi. Actually, I don't mind. Kunyari, may fire ako. O ito pa, 1 month advance salary. Probationary pa lang even sa contract namin. Collective bargaining agreement, mga ganon. Andun na within that 4 months, like I can tell you if your services are no longer needed. Kasi I don't think 4 you're fit to be in the position that you are in. Diba? And you don't really contribute to the team that can label you or I can label you as an asset to the company. Liability ka. Liability ka pala. Pero, ba't ko pahirapan sarili ko? You know, firing is hard. Kasi yung tao na yon, syempre, like even for me iniisip ko may pamilya to. Iniisip ko may umaasa dito. Iniisip ko na yung 2 to 3 months na sahod niya na marireceive niya from this company, inaasahan na niya yun. Or actually, baka
more or less spent na nga yun eh. Yeah. Consider it Ubus spent na na. yun. So, if I fire him right now, what will happen to his life? Parang ganun. So, I make firing easy for me. What do you mean? Win-win, i-compensate ko ng malaki. Like, I fire you, sorry, but you'll get your salary until the end of this cut-off and 1 month advance pa. Bait mo. Ako, cold na ako pagdating eh. Pagdating sa ganyan, super cold. I mean, pag hindi mo inayos yung trabaho mo at time na para tanggalin ka, I don't feel an ounce ng awa. To be honest. Kasi siya nga hindi niya iniisip yung kapakanan ng pamilya niya eh. Tama. Siya hindi niya iniisip yung kapakanan ng ibang katrabaho niya eh. Pag na-fuck up niya yung company, ilan tayong damay-damay dito. So ayoko ng ganun tao, ibig sabihin selfish siya. Kasi lahat ng tao dito sa kumpanya, iniisip nga namin galingan para maayos yung kumpanya, mapakain natin yung mga pamilya natin. Tapos ikaw, magloloko-loko ka dito, may pamilya ka rin, alam mo may pamilya rin kaming lahat dito. Lahat tayo may problema. Pero willing ka na matanggalan ka ng trabaho. Part ako ngayon ng learning mo. Kasi hindi ka matututo pag walang nagtanggal sa'yo eh. Tama. Tuloy-tuloy ka lang ng kalokohan mo eh, tapos sumusweldo ka. Ay, hindi pwede yun. Ibig sabihin, part ako ng kalokohan mo. May kinda ganun din ako na when it comes to mentality. When it comes naman to teaching my employees. Kunyari, ikaw, sumasablay ka. Sinabi ko sa empleyado ko sa'yo matakot kayo pag hindi ko na kayo sinusuway o tinuturuan. Tama. Kasi I wouldn't exert effort kung wala kang potential. And time. Kung alam kong hindi ka naman magtatagal dito. Correct. So habang pinapagalitan pa kita, which is rarely happens, ibig sabihin, I still believe that you have a place in this company. Pero pag sinabi ko na sa'yo na, okay lang, sige. Sorry boss, na ano ko, sige, okay lang. O kaya hindi ko na pinapansin. Sinasabihin ko ng manager, hayaan nyo na, kayo na lang gumawa. Bilang na araw mo. Pareho tayo. Ganyan na ganyan din ako. Bilang na pag araw. Pag wala kang makuha interaction na sa akin, bakit pa? Wala na. Mag-create ka pa ng bad blood. Correct. Yung closest pa yan, papadole ka pa. Tama. Pag closest people sa'yo, sila talaga yung mapapagalitan mo ng di ba? Masasabihan mo eh. Totong kapatid ko, pagkagising ko pa lang, hanapin ko na yan eh. Anong trabaho natin ngayon? Ganyan. Sermon na. Anong ginawa natin? Anong gagawin natin? Ganyan. Yung closest people talaga sa akin, sila talaga nakakarinig ng mga... Kasi gusto kong malabas yung potential eh. Alam ko yung potential mo eh. Anong bracket of age usually yung mga employees mo ngayon? Most of your employees? 20s, early 20s. Early 20s. Pare, depende. Pag sa store, early 20s. Back office, late 20s. Early 20s, we're talking about mga, mga millennials yan, tsaka Gen Zs. Correct.